po ba itong dry eyes disease? Paki-explain nga po sa amin. Okay, so ang dry eye disease ay isang, actually call it a dry eye syndrome. No? So kung sinasabi syndrome, marami po siya mga signs and symptoms. So kung dry eyes, per se, ang pinag-uusapan, ito yung feeling na tuyong-tuyo po yung mata natin. No? Ang nangyayari po dito is yung feeling of grittiness, sandiness, yung mahapdi, because of insufficient tear film, yung kumbaga yung luha natin, not enough, or maybe very, yung lipid layer, yung oily layer ng tear film natin, very, very less. Kaya po yung sensation sa mata natin is uncomfortable kasi hindi po niya ito nabibigyan ng tamang moisture at ginhawa yung ating mata. Okay. So, Doc, ang dami pang mga follow-up questions dyan. But before I give to you, Ma'am Annie, ako na muna po. I'll go to the second question. Bakit po ba nagkakaproblema sa tear supply ng mata? Kailangan ba palaging umiyak? Aba! Ito yung tanong, kailangan bang umiyak? Or hindi naman kailangan umiyak? Basta may gagawin lang kami. Anyway, sige po, please explain. Yes, so ayan, maganda po ang tanong yan. So marami rin po nagtatanong na kung tayo po ba ay iyakin, tayo po ay mas hindi nakaka-experience ng dry eye. No? So ganito po, bigyan ko po kayo ng isang explanation kung saan po nagagawa yung luha. No? Ang luha po ay mainly produced by a gland dito po sa gilid ng ating mata. Magkabilaan po ito, ito tawag na lacrimal gland. Siya po yung main producer ng tubig sa ating mata. No? So siya yung gumagawa at a constant rate every day. So, ang nangyayari po kasi, kapag may mga certain conditions tayo, mamaya, i-discuss po natin dalawang main reason for it. Nagkakaroon ng inflammation, meron po tayong mga inability to keep the wetness, the fluid inside of the eye ng mas matagal, doon po tayo nakaka-experience ng dry eyes. So, before anything else and also, gusto ko rin po ipakita, in a simple illustration, very simple explanation, ang composition ng ating tear film. Tear film is, ito po yung composition ng luha ng isang tao. So, ito po, meron po ako ditong isang basong tubig, kung nakikita niyo po. Itong basong tubig, nilagyan po natin to ng representation. Sa ilalim, may kulay green. Ito yung tinatawag na mucus layer. Parang ito yung mga muta, pero very clean naman to, mucus layer ng mata. Ito yung deeper layer ng ating tear film. Secondly, makikita nyo yung gitnang portion, yung medyo marami, tubig po to. Ito yung aqueous layer. Ito po yung pinaka na malaking komposisyon ng ating luha. Then, if you notice sa top layer, may parang sebo. Yung sebo na nagfo-float sa taas, that is the oily layer of our tear film. So, ang composition ng tear film is three. Mucus layer, aqueous layer, yung tubig, and the oily layer on top. So, ito yung ating cornea, yung pinakamata natin. Ito yung nasa labas, yung oily layer. Yan. Mamaya, babalikan po natin for the causes of dry eyes. Ayan, ang galing mag-explain ni Doc. Yes. Meron pa siyang talagang pinakita sa atin na actual na parang ma-imagine natin kung ano yung sinasabi niya. Okay, Doc, I'm sure si Ma'am Annie po marami rin pong tanong. Go ahead, Ma'am Annie. Thank you very much. Attorney Doc, maraming salamat. Yes, Dr. Kevin, yes po. Matutuwa itong nakilala namin dito dahil Attorney Doc, may ipapaliwanag ng gusto. Kasi ito yung problema niya. Hindi ba siya nagpapacheck up? Ano yung symptoms na nararanasan ng isang taong may dry eye disease po, Doc Kevin? Baka mamaya, ito pala yung nararanasan na namin. Para at least aware na agad po kami, Doc Kevin. Thank you very much po. Yes po. Yes. Para sa lahat po ng ating mga nanonood, ang dry eye disease is very common. About 80-90% of patients na pumupunta sa clinic namin ay nasasabihan na, uy, may dry eyes po kayo. So very common po siyang diagnosis.
Why? Because nakatira po tayo sa isang tropical na climate, so very hot, no? Very mainit, no? So mabilis ang evaporation ng tears, no? Minsan hindi na sobrang busy natin, kaka-cellphone, hindi na po tayo nakakainom ng tubig, hindi natin nababatay ang ating nutrisyon, no? So hindi po tayo talaga nag-hydrate very well, no? So ang symptoms of dry eye is ranging from yung hindi komportable yung pakiramdam sa mata, mahapdi, parang may burning, stinging sensation, yung sinasabi nila, o yung feeling na kapag tayo ay nagbibisikleta, no, yung malakas ng hangin, di ba? Parang gusto natin pumikit kasi po malakas yung hampas ng hangin sa mata, natutuyo agad ang ating luha, or kapag tayo po ay nagpo-computer ng matagal, no, buong araw tayo, office work, no, feeling natin mahapdi, gusto na natin i-rub, ipikit, no, yung feeling of dry eyes encompasses mostly ganun yung pakiramdam. Other than that, yung stinging sensation, sensitivity to light, no, pamumula ng mata, no, yung parang may buhangin ng pakiramdam. Tapos lalo yung mga nagmamaneho sa gabi, hirap na po, gusto nila maipikit-pikit yung mata kasi po talaga mahapdi na siya. Tapos yung kanina po nasabi nila ni Attorney Dot na parang bakit ako ay nagluluha? Tapos pero may dry eye ako, di ba? Parang hindi nga po siya tugma, no? So, ang explanation for it is ang taong may dry eye, no? Tandaan po natin ng mata natin ay may natural reflex, no? Kumbaga, yung pagluluha is a reflex to help us wet our eyes. Kumbaga, ang katawan na natin, tinutulungan na tayo pag ginawain yung pakiramdam natin pagkatuyo. Kaya, minsan, imbes na tamang luha lang i-produce niya, bomba lang siya ng bomba ng maraming tubig para po maginhawaan yung mata mo. Pero true enough, yung luha na yun is not yet ready for, parang pumaga, hindi pa siya masyadong matubig, wala siyang ibang component, yung oil layer, hindi pa talaga nalalagyan doon. Kaya, ang feeling po is pagluluha mo is parang kulang, hindi siya soothing sa mata. Okay. Yung pala yan, Attorney Dot. Ayan, okay. Attorney, bago ko ipasa sa'yo, ha? Isasama ko na itong tanong na ito. Ano nga po ba yung karaniwang sanhi ng dry eye disease? Bakit nga ba nagkakaroon? Sabi niyo 80%? Naku po, ang dami pala yung bilang na yan. Doc Kevin, sige nga po, pakidiscuss niyo yung puntong yan. Hello. Thank you very much po. Yes. Sa tagal na po namin siyang tinatakal, no, sa mga convention, no, parang hindi pa rin po talaga nalulutas yung problema. No? Talagang marami kasi siyang factor, multifactorial po ang dry eyes. No? Actually, to simplify everything, no, I'll just give you two main causes of dry eye. No? Number one, ito yung tinatawag natin na maybe 10 to 15% of patients meron dry eyes because yung tinatawag na aqueous fluid deficiency. Aqueous is ito, yung naalala niyo yung tubig, yung malaking portion ng tubig na to, masyadong konti, wala masyadong production ng tubig. Bakit po? Due to yung tinatawag na systemic or autoimmune conditions ng mata natin. Yung mga may lupus, yung mga may rheumatic arthritis, uncontrolled thyroid eye disease or thyroid problems, yung mga vitamin A deficiency, all of these mga autoimmune condition leads to an inflammation, yung tinatawag na inflammatory process. Kaya po, yung production ng tubig sa mata, konting-konti. So ito, 10 to 15% lang ng populations na may dry eye meron ito. Pero, itong gusto ko i-discuss sa inyo, yung second type, no, yung 85%, kumbaga most people, ito yung problema. No? We call it an evaporative dry eye syndrome. Kumbaga, wala namang problema sa produksyon ng tubig mo. Kaso, balik po tayo dito, ito pong oily layer, yung top layer niya, either manipis, konting-konti. Kaya po, ang nangyayari po sa luha natin, mabilis po siya mag-evaporate. No? So kaya, actually, kaya ko po pinakita rin sa inyo ito is itong basong tubig. Imagine nyo po, kung tubig lang ang laman nito, ibilad nyo po ito sa araw, mabilis po maubos yung tubig, tama po ba? Pero kung may oil, may sebo sa taas, no? Ang nangyari po, nalalak yung sebo, yung pagka-evaporate ng tubig sa ilalim. So nangyayari po,
hindi po mabilis ma-evaporate yung tubig kasi po may oily layer. So ganun din po sa ating mata. Kailangan po may oily layer to keep the moisture locked in. Para po, lagi po siyang basa, lagi pong maginhawa yung pakiramdam natin. So, evaporative dry eye, yun yung 85% of the population meron po ito. Bakit konti po itong oil layer on top? So, ang Diyos ay napakabuti at binigyan din tayo ng natural oil. Saan ba nakukuha yung sebon? Yung sebon na yan? Sa kinakain ba natin? Sa environment? So actually, may part of it sa diet natin nakukuha yung tinatawag ng omega-3 fatty acids. No? Pero naturally, itong eyelids po natin, kung mapapansin nyo po, pag binaba nyo po siya dito, may makikita po kayo mga tuldok-tuldok. No? We call it meibomian glands. No? It's an oily gland that produces the natural oils ng ating mata. So, ang nangyari po dito, kapag tayo po ay may tinatawag na meibomian gland dysfunction, which is most cost of this 85% na reduction in the tear film stability, no? Black po itong meibomian gland, hindi po makalabas yung natural oils ng mata natin. Ang nangyari po dyan is, syempre, yung normal production of fluid, yung aqueous, yung water component, evaporate lang naman siya ng evaporate. So, nangyari po ay hindi po talaga tayo nagiginhawaan sa mata natin. So, ang very important dito is itong meibomian gland, this oily gland layer ng mata natin, dapat in liquid form. Hindi po siya dapat nagbubuo na parang mga sebong natitigas. Para po, freely siya nag-float sa ating tear film. So, ganun po kasi dapat ang ating mata. So, we have to keep the oily layer liquid form. Okay. Alam mo, Attorney Dot, itong paliwanag na ito, I'm sure, doon sa mga nakikinig at mayroon nararanasan nito, ay siguro nagta-thumbs up sila. Nako, so atin na lang kami, Doc. Hindi pa namin nararanasan yan. How I wish, prayer namin na hindi namin maranasan ito ni Attorney Dot. Let's proceed, Attorney, doon sa mga tanong niyo po. Go ahead, Attorney Dot, please. Yes. Thank you, Doc Kevin. Yes, Miss Annie, natanong mo na, no, kung ano yung cause. So, ngayon na nalaman na po natin. And of course, I know some of the people who are watching us now might have this kind of a problem. Doc, ano po ang masasabi po ninyo sa kanila? Paano po i-treat or paano po i-manage yung dry eye disease sa isang tao? And of course, for us who still don't have it, the dry eye disease, how can we prevent having dry eye disease? Thank you, Doc. Okay. So it all boils down to our lifestyle. No? So importante po, don't forget po to drink mga 6 to 8 glasses of water a day, no? To keep the hydration. No? So kapag tayo po ay dehydrated, no? Lalo na ang dry eyes is very common. Sa panahon ngayon na lahat po ay nagko-computer, lahat engaged in computer work, whether it's school, in studies, no? So importante po is always, no, we tend to forget to blink kapag tayo po ay nakatitig ng matagal. So always remember the 20-20-20 rule, no? So for every 20-minute work, no, rest for 20 seconds looking at the distance of 20 feet. So kumbaga ipahinga po natin ng mata natin, huwag po tayo masyadong magbabad sa ating mga gadgets. Tapos, kung kailangan po natin ng mga talagang hindi natin kaya nag-inom tayo ng tubig, tulog tayo ng maaga, pero still, persistent po yung ganitong pakiramdam, parang mahapdi, parang nasusunog yung mata, yung iba, ganun ang feeling, no? Mag-consulta po tayo sa ating mga ophthalmologists kasi most likely, we have to give them a set of prescription lubricant drops. No? Iba-iba pong lubricant drops, may iba-ibang actions, may iba-ibang purpose kasi iba-iba po ang causes ng dry eye. Though 85% is the evaporative type, marami pong class ng lubricant drops na pwedeng ibigay para po ma-address certain conditions ng mata. So, importante po is always remember, pag binigyan po tayo ng eye drops, it is meant to use for weeks to months or even years. Hindi po siya yung parang kapag nabubus natin isang bote, yun na po yun. So tapos na po yung problema, hindi po. Medyo matagalang proseso po kasi maraming factors si dry eyes. Pwede rin po may inflammation process. So everything, mahirap po kasi talaga siya i-treat because it's a multifactorial thing. Pero ang importante po is we try to limit kung ano yung pwede natin i-control.
Also, ito ituturo ko po sa ating mga kasambahay, no? Sanayin po natin kapag tayo po ay naghuhugas ng mukha or naliligo po is pansinin po natin itong paligid ng mata natin, no? Pwede po natin siya lagyan, gawa ng parang cleaning process, no? Called lid scrubbing, no? As simple as using a mild soap or a baby shampoo, no? Put it on your fingertips at ituturo nyo. Tapos, i-scrub nyo lang po na nakapikit yung mata, no? Kahit 1 minuto po lang. Tapos, banlawan nyo lang po. It will make your oil glands, yung meibomian glands, no, in liquid form. Kumbaga, mas maganda po yung spread niya sa mata natin. To keep it liquid, hindi po siya parang lard na yung sebo na tumigas. No? Yun po ang malaking reason kaya po marami rin po mga kasambahay natin na natuturuan natin na to ay hindi na po masyado nag-resort sa mga mamahaling mga eye drops, no? Natural ways, no? So, may mga paraan po tayong i-treat yun. Meron din po tayo mga prescription drugs na anti-inflammatory, mga ITL, mga intensive light pulse therapy. Pero ganun din po yung yung pinakagusto niyang makamit is to liquefy the oily layer of your eyes. So, kumbaga, imbis na gumastos po tayo sa mga mahal na mga procedure, ito po yung simpleng pag-alaga po sa ating mata, yung pag-clean, no? Iwas po tayo sa mausok na lugar, yung mga sigarilyo, kahit mga second-hand smoke, no? Keep yung mga vitamin A, no? Yung vitamin A deficiency, nakaka-cause din ng dry eyes. Tapos yung diet po natin, mas maraming isda, isa sa kasi yung oil, yung fish oil, no? Yung mga fish oil, sila yung nagbibigay ng liquid na oily layer ng mata natin. So maganda po yun sa mata. Hindi po sebo ng baboy, or yung mga mga chicharon, ganun, hindi po. Yung fish oil, maganda po sa atin. Okay. Ayan, Miss Annie, ang dami nating natutunan. Sana po lahat po nang nanonood po sa atin, nag-notes po kayo. Although ako, meron akong medyo na isulat, no? Lessen the computer screen, and then kailangan po ma-lubricate yung mata po ninyo. Pero yung lubrication po, Doc, sabi po ninyo, kailangan kayo ay pumunta sa doktor kasi baka mamaya dyan ay ang ilalagay po ninyo na eye drops ay mali. Lalo pang lumala. Hindi po ba? Yun po kasi sinabi sa amin ng doktor. When yung mommy ko po nagkakaproblema, naku, sabi namin, Dok, dinalagyan po namin siya nung hindi ko nasasabihin kung ano yung particular eye drops. Naku, hindi. Lalong makakadry yan, sabi po niya. Ano pong masasabi po ninyo, Doc? Opo. Attorney Doc, tama po yun. Kasi halos lahat po ng gamot namin sa Opta is pamata. So, minsan po na may mistaken nila na switch na nila, hindi nila kung ano yung minsan naalala nila yung kulay ng gamot, yung takip, yung kulay ng takip. So, halos lahat po kasi na gamot natin na ipamata, no? in topical form. So, maganda po, alam natin yung pangalan ng gamot, alam din natin kung saan yung purpose niya, maganda po, isulat din natin. No? Minsan, Doc, sa prescription, pwede po pasulat, kasi minsan 3-4 na gamot pasulat po para saan po ito, kano po namin katagal gagamitin ito. No? Maganda po yun para po tayo ay may guide. No? Minsan pag labas ng clinic, hindi na natin naalala kung ano sinasabi ng doktor natin. So maganda po, laging isulat. Huwag po tayong mahiyang magtanong. Minsan kung meron po tayong way para balikan, huwag po tayong basta-basta kahit anong gamot or kumbaga mag-self-medicate sa atin. No? So, importante pa kasi kahit sabihin mo ay ito ay lubricant lamang, no? Minsan, sayang kasi ginagamit nyo to pero wala na pala to. Kumbaga, hindi po to angkop sa type of dry eye nyo. So, kumbaga, hindi po to, hindi nyo na ma-maximize yung effect nito. Okay. Ayan, tinamo, Miss Annie. With your permission, singit lang ako, attorney. Mayroon dito akong tinanggap na message. Bakit nagkaroon siya ng dry eye and then pinagbawal sa kanya yung smoking? Hindi raw niya masyadong naintindihan yon. Bakit pati yung smoking pinagbawal sa kanya? Bakit nga po, Doc? And pangalawa, hindi po ba advisable yung paggamit ng artificial tears? Mayroon po bang ganun, Doc? Sige nga po, explain niyo po yun. Para marinig niyo po kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbabawal sa kanya ng smoking. May kinalaman ba yan dun sa dry eye niya? Bakit ganon? O sige. Sige po. Doc Kevin, go ahead please. Thank you. Okay po.
So yung smoking po kasi, ang reason bakit pinagbabawal sa inyo, maliban doon sa usok na can irritate the eye that can further, kasi diba pag nausukan yung may usok lang medyo makapal na usok, no? Diba ang irritating sa mata natin, so it's an irritant. At the same time, causes an inflammatory reaction, yung pamamaga sa loob ng lacrimal gland natin na nagkakos ng deficient, kapag nababawasan yung pag-produce ng duha natin because of the smoking. No? So, ang smoking talaga is an irritant. Irritant and an inflammatory agent. Kaya ito po, kumbaga may double na epekto sa atin. No? Yung hindi na nakikita at saka talaga nararamdaman natin. So, ang smoking is really not advisable for those with dry eyes. And alam mo yung mga ito lang yung pinaka-factor mo kaya may dry eyes ka, wala ka naman masyadong ginagawa. Pero talagang smoking mo talagang madalas. Nakakaubos ka isang pakete sa isang araw. The inflammation that the smoke gives the eye can decrease the production of your tears sa lacrimal gland. Yun yung pinaka-main cause. Maliban dun sa feeling na yung usok, syempre punta sa mata, sabi mo, sa labas naman ako nagsusmoke. Okay, pero the inflammation, yun yung hindi natin nakikita. Yun po yung nagpo-cause ng problema. Ayun. How about yung artificial tears? The artificial tears, okay. Artificial tears, no? So, most products na mabibili natin sa butika, meron tayong tinatawag na mga non-prescription and prescription type. Yung mga non-prescription type, ito yung mga IMO, no? Ito yung mga matagal na ito sa market, so nabibili natin siya ng walang reseta. Ang difference nito with the prescription type na artificial tears is yung kumbaga yung composition at saka yung itatagal nito sa ating mata. No, yung mga non-prescription, parang lang yan, cleanser, kunyari parang feeling mo gusto mo na ma-relieve sandali. Nabibigyan ka niya itong ginhawa, kaso hindi po siya nagtatagal sa mata. So, nangyari po, pag tayo ng mata, mabilis maubos yung isang bote, wala na, bibili ka na ulit. Prescription type, mas maganda po ito kasi iaangko po ito sa condition, sa type of dry eyes ng pasyente, kung gaano ka viscous, gaano ka concentrated yung solution, ano yung kulang sa mata, yun po yung binibigay namin. Ang maganda po doon, mas long-lasting po ito. Kumbaga, usually ito ay nagtatagal ng mga 4 to 6 hours sa mata kung tama po yung gamot. No? Pero with dry eyes kasi, hindi po ito yung parang isang patak, okay ka na buong araw. Kailangan mo ito gamitin 3 times, 4 times a day. Some patients even 5 to 6 times a day. So, syempre, kailangan nyo rin po i-adjust ang inyong yung lifestyle. Bigyan nyo rin po, i-support nyo rin po yung lubricant drops. So, hindi lang puro gamot kasi po, mahal din yung mga gamot natin pamata. No? At the same time, hindi rin po itong natural. No? Kung magamit niya, kailangan mong alalahanin, lalagay mo, kung saan naiiwan nyo. So, masyadong maraming po abala sa atin. So, sa akin, just bring your nutrition. No? Huwag kalimutan magdala ng baso ng water jug lagi pag tayo rin katrabaho. Eat a balanced, healthy diet. No? Avoid the irritants, allergens, smoke, no? Mga usok na lugar. Kung kailangan nyo po proteksyonan yung mata nyo, yung ilong nyo, yung bibig nyo, gawin nyo po yun. Kasi po, syempre, dito po sa Maynila, talagang alam natin ang usok. Talagang lahat yan, pag lumabas tayo ng bahay, expose na tayo. Pag uwi ng bahay, huwag po kalimutan maghugas ng mukha. No? Lagi po natin talagang isipin din ng mga yung katawan natin kasi iisa lang po yan. Okay. Thank you for that, Doc Kevin. Maraming salamat, Attorney Doc. Balik ko sa inyo si Attorney Kevin. Go ahead, please. Thank you po. Miss Annie, naku, tuwang-tuwa sa ating guest. Ang galing-galing niya sumagot. Siya very, very clear. Okay, Doc, meron po akong 2 questions na related. Yung first question ko po is this. Ito po bang dry eyes disease, kapag nagkaroon ka, will that be permanent already? Yes. Okay, that's one. Yes. And then number 2, related po dyan, yun po bang disease na yan ay pwede pang lumala kapag hindi mo, I mean, if you don't attend to it, you don't put the necessary lubrication, pwede po ba yan maging mas masama? Like, can you get blind or tataas ba yung grado mo? Sige po, Doc. Thank you. Yes. Okay, thank you po sa question. So, napakagandang question po. So, ang dry eyes disease, no? So, sabi ko nga, maraming patients or people in the world meron po nito, no? Usually, at 50 years old and above,
marami, 70-80% will have this, no? So ang dry eye disease po kasi is something na talagang kahit ang dami ng advancements, no, bakit hindi po talaga siya natitreat, no? So we call it a chronic condition. Kumbaga parang once you have this, no, it's really hard para to say your dry eyes free, no? Because po kung sa mo, you eat well, you sleep well, anong pa rin yung external factors ang work natin, no? And puro lahat tayo nakagadgets ngayon. Kumbaga naaabuso po natin yung mata natin. Kaya it's really something, it's a parang disease na globally meron. Hirap siya talagang makontrol. We can only minimize yung mga symptoms. We can only control. Saka sa akin, feeling ko po, Attorney Doug, kunyani, yung education, no, sa patients. No. Ang nangyari po kasi, kadalasan pag dinilig tayo, binibigyan ng tayo ng gamot So wala na po itong extra education sa ating mga pasyente, no, na ituro na ito po dapat gawin nyo. Para po, in a way, empower the patients, no, the people, no, will help them para hindi po sila aasa lagi sa gamot. I really firmly believe na ito yung kulang. No? Masyado tayo nakadepend sa mga gamot without even educating kung ano ba yung cause. No? So, ang isa pa yung sa isang question niyo po is yung long-term effects of dry eyes. Yes, it can accelerate your astigmatism gado sa mata. It can induce scarring, peklat sa cornea. Kumbaga, yung surface ng mata mo, wala nang lubrication, susugat na po siya, nagkakaroon na po ito ng mga peklat. No? At the same time, yung paglabok ng mata, yung astigmatism dahil din po doon sa mga external factors. So, ang dami po talagang pwede maging effect ng dry eyes. Though, very forgiving because yun na nga, we have a tear reflex that, kunyari, dry nga po, bubomba yung lacrimal gland natin ng luha. So, in a way, ang effect lang sa atin is luha. Parang lagi lang tayo luha. So, yun ang protective mechanism ng mata natin. Pero imagine mo, kung wala po yun, talagang very prone tayo sa mga pagka-blind, no? Because of corneal scarring, yung pagpeklat ng cornea na tinatawag, yung pagsusugat, yung pagtaas ng astigmatism natin. So, mabuti pa rin may protection tayong hearing reflex na tinatawag. Pero siyempre, very irritating po to. Pili mo parang, alam mo, umiiyak ka, nanonood ka ng telenovela ng wala ka naman pinapanood kasi luha ka lang ng luha. Yung film na yun, very irritating po. So, kumbaga, hindi siya normal. So, maganda po talaga ma-address natin yung dry eyes. Okay. Attorney, singit lang po, Attorney, with your permission, yes, Attorney. Go ahead po. Yes. Halimbawa, completely, hindi mo ito, hindi ka nag-focus dito. You just disregard this one. Okay. Ano ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa isang tao na may ganitong klaseng sakit? Doc Kevin. Okay. Thank you. So, yes po. So, ang dry eyes, no, actually, sa mga probinsya, hindi ito masyadong common kasi po, wala naman sila ganito mga factors na malinis sa mga malayang probinsya. May mga pasyente po ako nakatira sa mga malalayang lugar. Sabi, okay naman kami, wala kang problema, very healthy, malina yung mata. Pero, ang nangyari po kasi, kunyari, you try to ignore, wala ka talagang balak magbili ng gamot, wala kang balak ayusin yung lifestyle mo, talagang lahat ng good, kabaliktaran yung ginagawa mo doon sa mga in-advise po natin. So, ang mangyari is, pwede kang lumabo yung mata ng mas maaga because of astigmatism. Yung peklat, siguro, hindi naman kagad-agad, basta wag lang masugatan yung mata mo. Pero yung pakiramdam, no? yung feeling of hindi comfortable yung mata, yung madalas na pagluluha, ganon. Yung kumbaga, hindi mo magagawa yung mga normal activities mo dahil po may umaabala sa iyo. No? Example po, may isa po akong pasyente recently, no? Ang nangyari is, luha siya ng luha, hindi niya alam bakit. Okay? We tested her, hindi naman pala siya, may dry eyes po siya pero not to that extent na grabe. So we found out the cause of her dry eyes is black po yung nasolacrimal duct niya, yung tuluyan ng luha niya. Kumbaga, yung exit point ng luha niya, parado pala. So yung tiri niya, umaapaw na, luha siya ng luha. Kala ko po, may nagpayak po ba sa inyo kasi luha siya ng luha. So we found out dito pala yung barado. So, meron ding anatomical structural problem dito sa drainage na kaya po pala siya nagluluha.
No? All the while, sa mga previous check-up niya, ang sabi sa kanya, nanay, dry eyes ka. Dok, bakit ako ng luha? So, hindi na nila napansin, dito pala may barado. So, yun pala ang cause ng kanyang constant tearing na mistaken as dry eyes. No? So, we can also, we really have to check all mga nararamdaman ng patient kasi mostly dry eye ang problem, pero meron din po tayong a certain part of it na hindi natin napapansin na baka may iba pala talagang reason for that tearing ng patient kasi hindi rin po lahat ng tearing, excessive tearing is dry eyes. Okay. Thank you for that, Doc Kevin. Attorney Dot, sige. Habang ka pa, attorney, ng mga tanong samantalahin natin itong pagkakataon na ito po. Nako, Miss Annie, parang wala na yatang tayong time. Pero ang napaka-importanting question ngayon ay ito. Doc, we are amazed at how good you are. No? Ang galing po ninyo sumagot. And definitely, marami pong mga nanonood po sa atin would be interested to consult with you. Doc, paano po ba magkonsulta po sa inyo? Go ahead po. Opo. Yes po. So, once in a month po, pupunta rin po ako dito sa MCGI clinic natin, dito sa Min, sa E. Rodriguez, sa May Marikina. No? So, pwede ko po kayo doon ma-check. No? So, gaya nga po kanina, napanood ko po nga may free na screening for the cataract and pterygium. No? So, pwede ko po kayong makita doon. So, I also have my clinic po sa Chinese General Hospital and Medical Center, MWF, no? 3 to 5 p.m. Also at Novagen Eye Center, every Thursday sa SM Manila po, from 12 noon to 6 p.m. At Size Vision Center sa Gideon's Mall, every Fridays, ng 11 a.m. to 1 p.m. And at George Optical sa Binondo Branch, sa Mayuchenko Street, 11 a.m. to 1 p.m. po. Ayan, nakita mo, Miss Annie, ang daming clinic ni Doc. Pero meron pa rin siyang time para magbigay po ng tulong sa mga nangangailangan na walang papabayad. Po. Yes po. Meron po akong sasabihin din po. Narinig po yung interview nyo kanina, no? Yung sinasabi nyo po kanina for yung patient na kailangan po ng cataract surgery na dinala sa FUMC. No, so, I'll be willing to help the patient naman po if you want, no? Pwede nyo po ito i-course through Miss Dina Sanchez, no? So I can help the patient para di na po sila papunta-punta kung kahit saan, no? So I can see kung I can give service for them. No po. Thank you very much. Si Miss Dina Sanchez pala to, Miss D. Opo. Thank you, Miss D. Ayan. Okay. Sige, attorney, muli pasalamatan na natin si Doc Kevin Tan. Yes, Miss Annie, we were very honored and of course, we are so happy to have as our guest ophthalmologist for today from the Chinese General Hospital and Medical Center, si Dr. Kevin Tan. Dr. Kevin, maraming salamat po sa inyo. Napaka-husay po ninyo. If you liked or learned from this video, please click subscribe.